Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-report na malapit nang lumabas ang arrest warrant laban sa contractor na si Sara Diskaya. Bukod dyan, ilan pang wanted na DPWH officials umano ang nagpahayag na rin ng intensyong sumuko. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos ilang araw matapos maghain ng ombudsman ng malversation charges laban sa kontraktor na si Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million peso ghost infrastructure project sa Davao Occidental. Inanunsyo rin ni PBBM na 8 empleyado ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental ang nagpadala ng sulat at nangakong susuko sa National Bureau of Investigation para harapin ang kanilang kaso. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kasabay nito, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals para sa bank accounts at ari-arian ng isang construction company at nina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Una nang nadawit sa anomalya sa flood control si Congressman Eric Yap ng pangalanan sa pagdinig sa Senado na siyang nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag naman ng Pangulo, kailangan ng freeze order para masigurong hindi maibebenta ang mga ari-arian ng mga ito at maibalik ang mga hinihinalang ninakaw sa taong bayan. Sa kabuuan, aabot sa 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policies, 3 securities accounts, maging 8 air assets ng Skyyard Aviation. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ni Sara Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Mabuhay ka. Attorney, ano po ang reaksyon ni Ginang Diskaya dito nga sa pahayag ng Pangulo na posibleng lumabas ang arrest warrant laban sa kanya ngayong linggo? Bilang spokesperson ng magkatawang Diskaya, nire-respeto namin yan, no? Proseso po yan, Ma'am Cheryl. Pero ito lang po masasabi namin, hindi po nagtatago ang kliyente namin, lalo na si Ma'am Sara Diskaya, no? Kung may warrant of arrest, willing siya subuko or baka mas maaga pa subuko siya. Kung voluntary surrender po siya. Hindi po sila tumatakbo sa legal na proseso. Nakausap, kailan niyo po, Attorney, kailan niyo po huling nakausap at nakaharap si Ginang Diskaya? Kausap ko lang po kahapon. Actually, ma'am, to tell you frankly, bilang respeto sa legal na proseso, si Ma'am Roma Diskaya ay nag-surrender na po siya sa Pasig City Police kagabi. At bilang pagpapatunay na wala siyang tatakbuhan sa mga kasong yung kinakaharap nila, sinurrender po rin niya ang kanyang Philippine passport sa PNP Pasig City. Kagabi lang po ito ginawa? Opo. Kaya dyan po natin malalaman talaga na sila'y handang harapin ang legal na proseso. Kung ano man ang pwede nilang haraping legal, ma'am. So kagabi po, nag-decide na po siya, tinawagan po niya ako na siya'y magsusurrender kahit wala pang warrant of arrest. At ang ginawa po niya, nag-surrender po siya sa Chief of Police ng Pasig City kay Colonel Hendrix Mangaldan. And then doon din po ay ibinigay po niya ng pusang loob yung kanyang Philippine passport para nagpapatunay daw po na siya ay walang balak lumabas sa Pilipinas. Sa ngayon po, Attorney Samaniego, ay under surveillance ang inyong kliyente at nag-mobilize pa ng intelligence at tracker team para nga daw po mahanap siya. Is this the first time you're hearing this? At ano ho ang
reaksyon ninyo maging ng mag-asawang Diskaya about this? Kailangan pa nga ho ba ito? Sa tingin ko po, hindi po na kailangan na Ma'am Cheryl, with all due respect to our President, BBM, at sa mga kapulisan. Kasi tulad po nung nangyari kagabi, voluntaryo hong nag-surrender si Miss Maria Roma Rimando Diskaya, sa Pasig City Police, sa harapan mismo ni Colonel Hendrix Mangaldan, ang Chief of Police ng Pasig City. Ngayon, with respect to Ma'am Sara Diskaya, ako lang po kasi ay spokesperson nila mag-asawa. When it comes to legal aspect, meron po siyang sariling abogado, nire-represent po siya ng ibang law firm. So ako po ay hindi makakapagsalita sa kanya ngayon, pero ang tinitiyak ko lang po ay hindi ho yan tatalikod sa legal na proseso si Ma'am Sara. Ang umano'y 96.5 million pesos na ghost project daw sa Davao Occidental ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya ang ugat ng kaso. Ano ho ba ang sagot ninyo sa paratang po na ito? Actually, ma'am, yung project na yan sa Davao Occidental, yan po yung rebatement ng river ng Kulanan, Abad Santos sa Davao Occidental. Actually, Ma'am Cheryl, tapos na po yan. Tapos na po yan. Base po sa mga nakalap naming mga ebidensya na isinumite ng mga engineers ng DPWH ng Davao Occidental, tapos na po yan. Yan po yung mga inatas nilang mga pictures na talagang nagpapatunay na tapos na po yung project. Okay? Na-repair na po yan kasi nga na-wash out po yan ng mga magkakasunod na bagyo. Actually yan, yung project na yan, Ma'am Cheryl, nag-umpisa yan January ng 2022, nakuha ng St. Timothy. Nung nagkaroon sila ng go signal para mag-umpisa, nag-umpisa po sila. Kaya lang po, hindi ho natin pwedeng labanan ang natural calamities, Ma'am Cheryl, hanggat hindi natatapos ang proyekto. Prone po yan sa pagkasira. Kasi hindi ho pwedeng mabilisan naman ang trabaho. So hindi ho natin mapipigilan ng pagbaha ang kalamidad. So nadadamay ho yung proyekto. Pero at the present, Ma'am Cheryl, tapos na ho yan. Tapos na ho yan, yung project na yan. Kailan po ito natapos? I think last month. Tapos na po yan. Kahit ipapapuntahan nyo ng field reporter ninyo. Kaya nga ho nagtataka ho kami, bakit hindi pinagbigyan yung mga ebidensya ng mga public respondents, yung mga DPWH from Davao Occidental, na suriin, balikan nila yung project kung talagang hindi pa tapos or ghost project or tapos na. Napakasimple lang naman ho eh. Kaya nagtataka ho kami, bakit na-file yung kaso na sinasabi nilang ghost project. Paano masasabing ghost project yun? Tapos na po yung proyekto, nandun po nakatayo. So kung sakali man pong lumabas itong warrant of arrest at ito po ang pinagbabasihan na kaso, ito pong 96 million mahigit na proyekto, kung sinasabi niyo pong kayo'y may ebidensya, may video, natapos ang proyekto, so hindi po ito rason para arestuhin ang inyong kliyente? Nasa sa korte ho yan. Ayaw ko hong pangunahan yung korte. Makikita naman niya yung records ng kaso, Kung nandun nga yung mga picture na yan na ibinigay ng mga public respondents from DPWH Davao Occidental. Sila po kasi yung nagbigay ng mga ebidensyang yan base sa kanilang counter affidavits, ma'am. Mga respective counter affidavits nila. So sila po yung nagbigay niya na siguro hindi na-appreciate ng field investigator o investigating team ng ombudsman, kaya siguro i-file yung kaso. Pero sa amin naman po, since yung si Timothy at yung presidente nila, si Maria Roma Diskaya Rimando, sa tingin namin wala siyang pananagutan dyan kasi tapos po yung project. Actually, we were able to get a video of that, but we'll show it po later, na sinasabi nga po mula sa DPWH na parang drone video pa po yung ipinadala sa atin
na ito daw ho yung 96.5 million na sinasabi nga daw pong ghost project. Alright, paano po tinatanggap ang rekomendasyon ng ombudsman na walang piyansa para nga sa kasong malversation? Nirerespeto po natin yung findings ng ombudsman. Trabaho nila yan. Pero ang sinasabi lang po namin kay Ma'am Roma Diskaya, Remando, saka sa St. Timothy Corporation, talagang tapos po yung project na yan. Sana binalikan muna nila bago nila final yung kaso. Okay? Tungkol naman po sa kanilang kay Ma'am Remando na voluntarily surrender po siya kagabi, kay Ma'am Sara bilang spokesperson niya, hindi ho yan tatakas sa legal na proseso. Nandyan lang ho yan, ma'am, si Ma'am Sara. Nag-iisip. Pero hindi yan tatakas. Hindi yan tatakas. Ano po ang sunod na legal na hakbang ng inyong kampo? At tuloy pa rin ho ba ang pag-apply ni Ginang Diskaya bilang state witness, lalo na kung may mas mataas na opisyal na sangkot po sa anomalya? Actually, ma'am, sa witness protection, as state witness, bahala na ho ang prosecution dyan, Kasi sila naman ang nag-utilize ng taong gusto nilang maging state witness. Pero kami po, nag-apply ho kami noon, kaya lang, ang dami namang mga requirements na kailangan nilang gustong gawin. Sumusunod naman kami. Tumatalima naman kami. Pumarap kami sa Senate, pumarap kami sa House of Representatives, pumarap kami sa ICI, pumarap kami sa DOJ. Wala ho kami tinatakasan. Nagtataka lang ho kami na sila yung mag-asawa, sila yung unang whistleblowers, sila ngayon ang nadidiin. Nasaan na ho yung talagang may ghost Bulacan, mga taga-engineering committee na sila may mga ghost projects, samantalang ang St. Timothy at ang si mag-asawang Diskaya ay walang ghost projects. Ganon din si Ma'am Roma Diskaya Remando. Sila ho ngayon ang kawawa. Dahil sila ho yung unang whistleblowers. Pero ang nangyayari ho ngayon baliktad. Sila na ho ngayon ang ikukulong. Ano po ang gustong ipaabot ng inyong kliyente sa publiko kaugnay ng mga akusasyon at sa kasalukuyang investigasyon? Well, ma'am, sa publiko, hindi natin maiaalis na may magalit, may magsimpatsya. Pero ito ho ang katotohanan. Sila ho ang unang whistleblowers. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsasalita yung ibang mga respondents or yung ibang mga resource person sa Senado, sa Kongreso at sa ICI o sa DOJ. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsusunuran yung mga yan. So, yun lang yung unang pagsasalita nila, pinakaunang whistleblower sila, nagpapakita na ho ng kooperasyon sa gobyerno para matapos na po itong korupsyon dito sa DPWH, sa infrastructure projects na yan. Ang naging problema, sila ho ngayon ang nasasakdal at kinuputya ng publiko. Marami pong salamat, Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ni Sara Diskaya.